Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, untop 8:00. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag? Welcome sa lain na usab nga hugna sa tuang mga balita. Dinis sa tuang tulumanon, Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod sa alas 9 ang takna sa kabuntangon. Nining adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 19 na, sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa gihapon kitang tanan ng hinaot nga ang tanan nga namina og nagtan-aw karon ining atong tulumanon. Anaunta sa kahimsog sa panglawas. Bani ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatod diha kaninyo ang mga labing uhayng balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawa sa nasod, sa sports, sa showbiz, ug uban pang mga balita. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayong Lactopafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong sibya inyong mabati pinagi-usab sa atong mga partner station nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon.
Mabati ta pinaagis 95.3 One Heart Radio. Mabati sabta pinaagis sa 102.9 South Radio. Mabati og makita ta tibuo kalibutan pinaagi sa internet. Naka-live ang ato ang Sibya pinaagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Amo mo kamong gidapit sa kato mga wa pa naka-like, naka-follow sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Mahimo sa mong mobilin sa inyong mga comments sa ato ang comment section. Asa kang dapitan naminaw karon. Karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headline. Uluhan sa ato mga balita karong adlaw. 65 ka mga developer sa Cebu City. Susihon kung nagsunod ba sa tanang lagda sa flood control projects. Lalawigan sa Sugbo may pahugot sa seguridad sa mga eskwelahan. Human sa Zamboanga shooting. Upat patay siyam samdans pagpamusil dito sa Zamboanga School. Grade 7 student mao ang suspect. Face-to-face classes og trabaho sa gobyernos National Capital Region. Ingon man sa 17 ka mga lalawigan suspendido karong adlaw. Alang sa to ang balitas panglawas dugang 18 ka kasos dengue sa Manila. Natala nunot sa nagpadayon nga dawtang kahimtang sa panahon. Balita sa agrikultura, mga pamaagi aron malikayan ang pagkalugi sa mga utanon. Tungod sa daotang panahon gitutukan karon sa Department of Agriculture sa paugnat sa kusog. Strong Group Pilipinas midaog batok sa Japan. Sa balitang showbiz, Derek Ramsey gipatawag sa LTO. Gumikan sa piki nga plaka. Mao kadto atong mga headlines. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa atong mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon og abtik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo ang pag-ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang ang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka.
Bantay Balita. Atong oras alas 8:08 na sa kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. 65 ka mga developer sa Cebu City susihon mahitungod sa flood control. Ipa-audit sa Cebu City Government ang 65 sa ka-upland developer sa South District aron susihon kung nakatuman ba sila sa mga flood mitigation measures sa ilahang mga proyekto. Ipangayo sa city government ang ilahang flood control plans, lakip ang detention ponds ug inspection gihimo aron mapamatud-an kung tinuod ug epektibo ang mga posibilidad. Apil sa susihon ang dako ug gagmay nga mga subdivision projects nga naglakip sa Monterrasas de Cebu ug Asinas States. Kung adunay kalainan sa gisumiti nga dokumento ug aktwal nga kahimtang sa proyekto, mamahimong i-refer sa City Legal Office alang sa legal nga aksyon. Ipaabot nga ipagawas ni Mayor Nestor Archival ang resulta sa evaluation ug inspection karong Agosto 31. Gipakusgan ang audit tungod sa nagkagrabing pagbaha sa Tisa, Labangon, Guadalupe ug uban pang bahin sa South District. Bantay Balita. Comelec 7 naghangyo og holiday paghuman sa election day. Atong sayran ang detalye pinagi sa ato ang kauban Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, gipasabot ni Comelec Region 7 Regional Director Attorney Francisco Pobe ang proseso sa pagtino sa petsa sa eleksyon, nga deklarasyon sa holiday ug ang mga lagda sa pagboto sa umaabot nga eleksyon. Gipahayag ni Attorney Pobe nga ang pagtakda sa eksaktong petsa sa eleksyon sama sa gingong probisyon bahin sa November 2 nining tuiga ubos sa kaalam sa Kongreso. Dugang niya ang Kongreso ra ang makamando ug makapasar sa mong balaod samtang alang sa ordinaryong mga lungsuranon ug sa komunidad nasayran nga ang November 2 kasagarang kabahin sa pagsaulog sa kalag-kalag. Apan tungod kay kini usa ka balaod, walay mahimo ang tanan gawas sa pagtuman sa og pagsunod niini. Dugang ni Pobe nga usa sa mga isyu nga gipataas o gipasagdan mao ang isyu sa pagtaas sa pagboto o kung kini ba patas alang sa mga residente. Giklaro niya nga dili tanang tao mo pauli una sa usa ka dapit sa Nobyembre 2 gikan sa ilang trabahoan kay rehistradong botante didto. Ang uban ini kay mo pauli ra gyud ang aron mo bisita samtang sa ubang dapit sila rehistrado ug didto gayud sila kinahanglang bubutar. Tungod niini gipahayag sa Comelec 7 nga ang ilahang gihangyo sa Commission on Elections mao ang pagdeklara og holiday sugod sa adlaw sa pinilihay hangtod sa mosunod nga adlaw. Nagtumong kini sa paghatag og higayon ug igong panahon sa mga tao nga makabalik sa ilang matag working stations o dapit nga gipangtrabahoan human sa pagbotar. Gipahinumdaman usab ni Pobe nga usa ra ka adlaw ang mismong adlaw sa pinilihay ug kini otomatiko og gibando gayud nga usa ka holiday. Samtang kabahin usab sa mga sakop sa tigbalita, mga election workers ug mga frontliners nga magsilbi o mag-cover sa adlaw sa pinilihay, gipasabot ni Atty. Pobe nga walay absentee voting nga gitugot alang sa barangay o lokal nga pinilihay tungod kay kini localized man kaayo ug gidisenyo lamang alang sa nasyonal nga mga kandidato. Apan gipasalig niya nga ang mga media o uban pang mga election participants gihatagan og prioridad sa maong pagbotar. Gitabagan niya ang mga sakop sa media nga makikalayon o musulti sa mga sakop sa Electoral Board sa ilang polling center nga sila magsilbi og mag-report sa balita aron ma-priority sila o makabotar og sayo kun diin sila rehistrado sa dili pa padayon sa ilang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Alquizar sa imong report. Atong oras alas 8:13 na sa kabuntagon. Mayong pagpaminaw, mayong pagtan-aw di ay. Vic Suico. Shout out sa tanang mga membro sa Cebu Equalizer Sectoral Incorporated. Morning usab Sir Elmo Rosales watching from Tawad, Esperanza, Masbate City.
Likewise, good morning to Maria Teresa Humatay, watching from Manila. Padayon ta sa dugang tudling sa toang mga balita. Usa ka high value target nadakpan atol sa buy-bust operation sa Barangay Talamban. Ang 47 anyos nga high value target gilhan sa pangan nga si alias Pats nadakpan atol sa buy-bust operation didto sa may sitio Tigbao, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo. Ang operasyon gipahigayon sa PDEA 7 kauban ang Cebu City Police Station 8. Nakumpiska gikan sa operasyon ang gibanabanang 105 gramos nga gituhang shabu nga adunay gibanabanang street value nga 315,000 ug standard value nga 714,000. Ang suspek giandaman alang sa pagsangat og kaso tungod sa gingong paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa Article 2 of Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bantay Balita. Gipahugtan sa Cebu Provincial Government ang seguridad sa mga public ug private schools sa tibuok probinsya human sa makamatay nga pagpamusil dito sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Gimanduan ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang PNP Provincial Director ug tanang Chief of Police na magpatuman og inspeksyon ug dugangan ang police presence sa mga eskwelahan. Gipahibaw usab ni Police Provincial Director Kernel Mangelien ang Police to One School Deployment Scheme nga ipatuman hangtod sa city ug municipal levels aron mas mapanalipdan ang mga estudyante ug personnel. Sa Zamboanga shooting, upat ang gikatahong namatay, lakip ang duha ka security guard ug duha ka high school student, samtang siyam ka estudyante ang gikatahong grabing nasamdan. Ang giingong suspek nga si Nail Halani, usa ka high school student, gikatahong migamit og 9mm nga pistola ug assault rifle. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad, may labot sa maong insidente. Bantay Balita. Alas 8:16 sa kabuntagon, dawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. May labot aning 118 ka mga health workers. May tambong og seremonyas nga gipasiugdahan ni Governor Pam Baricuatro. Detalyes mo ang balita atong dawaton pinaagi ni Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Daghang salamat o gamayng buntag Kabantay Ramer. Human sa mga tuig nga pagpaabot, nanumpa sa katungdanan ang 118 ka mga health worker gikan sa nagkalain-laing ospital nga gidumala sa Kapitolyo sa tibuok probinsya. Sa seremonyas nga gipasiugdahan ni Governor Pam Baricuatro niadtong Lunes, Agosto 17, ang 118 ka personnel naglakip sa mga nurse, doktor, medical specialist, medical technologist, radiologic technologist, pharmacist, midwives, laboratory aides, respiratory therapist ug administrative ug support staff ang pagdugang sa mga trabahante sa 16 ka mga ospital nga gidumala sa Kapitolyo ug pag-regular sa mga empleyado nga nagserbisyo sa daghang mga katuigan usa sa mga reforma sa sistema sa pag-atiman sa kahimsog ni Governor Pam Baricuatro alang sa probinsya. Ang maong inisyatiba gilauman nga makapausbaw sa moral sa mga health worker isip kaabag sa Cebu Provincial Government sa paghatod sa dekalidad nga serbisyo sa healthcare ngadto sa mga Sugbuanon. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini sa Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Pasaporte sa imuhang report. Kung gipahugtan ang ang seguridad sa tanang eskwelahan sa probinsya sa Sugbo, mausab ang gibuhat sa probinsya sa Bohol.
Ipahugtan sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Bohol ang seguridad sa mga tunghaan sa tibuok lalawigan nunot sa nahitabong shooting incident sa usa ka tunghaan dito sa Zamboanga City kagahapon adlaw. Kini ang gipaniguro ni Bohol Governor Aris Umintado. Matud pa sa gobernador, na ilan ang gimanduan ang Bohol Provincial Police Office nahugtan ang seguridad sa mga eskwelahan sa naasoy nga probinsya. Dugang pa sa gobernador na ilan ang gitahasan ang kapulisan na palapdan ang surveillance sa mga tunghaan sa tibuok Bohol o paligonon ng ilang pakigtambayayong sa school authorities aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan, magtutudlo ug uban pang mga personnel. Bantay Balita. Samtang sa lalawigan sa Negros, Gobernador sa Garbaria sa Negros Oriental gikundina ang nahitabong pagpamusil sa usa ka tunghaan dito sa Zamboanga City. Detalye padangat pinagi sa to ang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat ka Bantay Ram sa itong balita karong buntag hugot nga gikundinar ni Negros Oriental Gobernador Manuel Chaco sa Gabaria ang hitabong pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City kagapong adlaw nga Martes Agosto 18, 2026 samtang gimanduan ang mga ahensya sa lokal nga kagamhanan nga magpatuman og lig-on nga seguridad sa sulod ug palibot sa eskwelahan. Giangyo sa gobernador ang mga angay nga mga opisina sa gobyerno provincial sa Negros Oriental nga makig-alayon dayon sa mga Philippines National Police sa Department of Education sa mga syudad o munisipyo aron na maripaso ang seguridad sa tibuok probinsya. Dugag ni si Gabaria, kinahanglan nga maglakip kini sa pagtimbang-timbang sa mga akses sa eskwelahan o mga protokol sa seguridad, mas lig-on nga koordinasyon sa mga otoridad o dugang pagpakatap sa personahe alang sa hapsay o sitwasyon sa mga tunguan. Giangyo usab ni gobernador ang pag-ampo alang sa tanan nga napiktuhan sa trahedya o alang sa kalinaw, pag-ayo o kusog alang sa komunidad sa Ateneo de Zamboanga University o sa mga tao sa Zamboanga City. Mura na ito nakalam ng balita karong buntaga Kabantay Ram o silipat itong pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action na lokan diri sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 8:21 sa kabuntagon. Mao to naglangkob sa tong mga balitang lokal karong adlaw. Sa to ang pagbalik atong sayran mga detalyes mga balita sa kauluhan. Ano kahang gisuspenso ang trabaho sa gobyerno sa NCR ug sa 17 ka mga lalawigan. Atong sayran sa tong pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Paayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health.
At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Bantay Balita. Atong oras alas 8:25 na sa Kabuntagon. May pagtanaw di ay, may pagpaminaw. Sir Ruel Rodriguez Ibrado from Ilihan, Toledo City. Good morning. Karon sa detalye sa ato ang mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Mupatuman og alternative work arrangement ang mga buhatan sa gobyerno sa Metro Manila ug sa 17 ka mga probinsya ni tungod gihapon sa hulga sa pagbaha gumikan sa nagpadayong epekto sa habagat. Gawas sa Metro Manila mupatuman sa maong inisyatiba ang mga probinsya sa Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro ug Oriental Mindoro. While labot sa maong work arrangement ang mga ahensyang maghatag og basic ug health services, disaster response ug uban pang vital services nga kinahanglang magpadayon sa ilahang mga operasyon. Magpabilin sab nga dunay bayad o sweldo ang mga casual ug JO workers nga ipaubos sa alternative work arrangement dunot sa gipatuman nga patakaran. Sa laing bahin, ipatuman sab ang alternative learning modes ug learning continuity measures sa mga tunghaan gawas na lang kung adunay laing direktiba ang local chief executive. Kansilado gihapon ang impeachment trial ni VP Sara. Kansilado gihapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong adlaw, Miyerkules, Agosto 19. Tungod gihapon sa padayong kusog nga pag-uwan nga naglambigit sa enhanced southwest monsoon o habagat. Suma sa pahibalo sa impeachment court, gikansela ang trial pinagi sa instruksyon sa presiding officer tungod sa forecast sa nagpadayong kusog nga ulan.
Kini ang ikaduhang sunod-sunod nga pagkansela sa impeachment trial karong si Manahana tungod sa epekto sa habagat ug pagbaha. Wa pay gipahibawong bag-ong pitsa sa pagpadayon sa trial sa maong report. Bantay Balita. Senador Loren Legarda extended ang medical leave. Ikumpirmar ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga extended ang medical leave ni Senador Loren Legarda. Matud pa nga wa gihisgutan sa suwat ang health condition sa senadora ug kung asa kini nga ospital niadto. Kahinumduman nga una nang gipamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga di na kinahanglan ang travel authority sa usa ka senador nga biyahe sa abroad kung personal ang lakaw o biyahe niini. Gikataho nga nigawas sa nasod ang mag-ina nga sila si Loren Legarda o Congressman Leandro Levisti apan giingong managlahi ang ilahang mga flight. Bantay Balita. Vice President Sara Duterte mo bisita og Japan karong adlaw. Gikumpirmar ni Secretary Dave Gomez nga giaprubahan sa Office of the President ang travel authority ni Vice President Sara Duterte paingon ngadto sa nasod sa Japan. Matud pa nga mubiyahe ang Vice Presidente paingon sa nahisgutang nasod karong adlaw Agosto 19 ug hangtod kini sa Agosto 24. Dugang pa nga personal trip ang biyahe sa Vice Presidente ug di na mogamit sa pondo sa gobyerno. Wa na gihatag nga uban pang detalye ang palasyo may labot sa biyahe sa Vice Presidente ngadto sa Japan. Bantay Balita. Alas 8:30 ang takna sa Kabuntagon. Dinaliang investigasyon sa shooting incident dito sa Zamboanga City. Imando ni Presidente Bongbong Marcos. Ipaniguro usab sa presidente nga makigalayon ang gobyerno sa mga tunghaan ug komunidad aron palig-unon ang seguridad ug masiguro nga maeskwelahan maeskwela ang kabatan-unan nga walay kahadlok. Ipaabot sab ang presidente sa ihang pahasubo ngadto sa mga pamilya ug sa tibuok komunidad sa Ateneo de Zamboanga human sa maong trahedya nga matud pa di na angayng masubli. Bantay Balita. Nunod sa maong balita, ang DSWD anda mutabang sa mga naapektuhan sa school shooting incident. Nakiguban ng Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa mga pamilya sa mga nakalas ug sa tanang naapektuhan sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Zamboanga City kaghapong adlaw. Ipadayag sab ang ahensya sa ilahang simpatiya ngadto sa mga pamilya nga nakaluwas ug sa tanang nakasaksi sa maong insidente. Nabalaka ang DSWD sa epekto sa maong panghitabo ngadto sa mga bata ug minor de edad din gihatagan og gibugaton sa ahensya ang ilang katungod nga makakat-on og magdako sa luwas ug maayong palibot. Subay niini, nakigalayo na ang DSWD sa lokal nga paggamhanan ug uban pang hingtungdang ahensya aron mahatagan og psychosocial support ug psychological first aid ang mga naapektuhan ug matabangan silang sa pakigbatok sa trauma ug kahasubo gumikan sa maong panghitabo. Bantay Balita. Gikumpirmar ni Deputy Commissioner for the Enforcement Group sa Bureau of Customs kon BOC nga si Nolasco Batan nga BOC issued ang usa sa mga armas nga gigamit sa Children in Conflict with the Law kon CICL nga responsable sa nahitabong pagpamusil sud sa usa ka universidad sa Zamboanga City nga nikalas sa kinabuhi niini ug sa usa pa ka grade 10 nga student kaghapon sa buntag. Nasayran nga usa ka standard nga pistola ug usa ka short firearms nga gibutyag og Roni conversion kit aron maparehas sa porma sa rifle ang narecover sa maong insidente.
matud pa ni Batan nga sa ilang verifikasyon usa pa ka armas ang nakuha sa CICL, personal nga gipanag-iya sa amahan niini og lisensyado sab kini. Gipamahayag sab ni Batan nga wa pa niya nahinabi ang amahan sa maong suspek ug ang ilang mga kawani. Base sab sa inisyal nga impormasyon nga iyang nakuha, nakugang sab matud pa ang amahan sa maong balita. Ang maong amahan sa suspek nahimong mahatagan og makabaton sab og administrative liability tungod kay gikinhanglan nga husto ug luwas nga taguan ang mga ingon-ani nga klase sa armas. Nakumpirmar sab nga usa ka district commander sa Enforcement and Security Service sa Port of Zamboanga ang maong amahan ug karon na-relieve na kini sa pwesto. Bantay Balita. Alas 8:34 sa kabuntagon. Good morning, Ma'am Cads Robles. Good morning sa tanang mga staff ug nagduma diha sa Consuelo Beach Resort sa poblasyon Asturias, Cebu. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas kon KBP niisyu og pamahayag bahin sa mass shooting sa Ateneo de Zamboanga University. Taliwa sa pagpadayag niini og simpatiya ngadto sa tanang naapektuhan sa nahitabong pagpamusil sa sud sa pribadong tunghan sa barangay Tumaga, Zamboanga City kaghapon sa buntag. Niluwat og pamahimangno ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa tanang news outlets, journalists, content creators ug social media users pagproteher sa human dignity ug katungod sa mga minor de edad nga may labot sa maong panghitabo. Ipahimangno ang KBP sa tanang gustong makisayod sa maong panghitabo sa pagpraktis ug paghimo og mga limitasyon ilabi na sa paggamit sa social media subay sa pagkonsiderar sa kasensitibo sa nahitabong trahedya. Ni pahinumdum sab ang KBP sa tagsa-tagsa ka mga responsibilidad, pag-report ug pag-share kabahin sa mga detalye may labot sa nahitabong insidente. Bantay Balita. Nunot gihapon sa maong balita, giawhag ni Ateneo de Zamboanga University President Father Ernald Andal ang publiko nga magpabiling maluluyon, mainampuon og responsable sa pagpaambit og impormasyon human sa makapasubo nga shooting incident sud sa eskwelahan kagahapon. Matod ni Father Andal, bugos nga nakigtambayayong ang universidad sa law enforcement o sa mga hingtungdan nga mga otoridad samtang nagpadayon ang investigasyon. Gilaw sab niya nga daghan ang mga nangutana nga gusto sa publiko nga matubag apan kinahanglan nga tugutan ang mga otoridad nga makumpleto ang ilang investigasyon ug mapamatud-an ang mga detalye. Samtang nagpadayon ang universidad, paghatag og pastoral, psychological ug uban pang gikinahanglang suporta ngadto sa mga estudyante ug faculty nga naapektuhan sa maong insidente. Bantay Balita. Ni paabot sa ihang pahisubo si House Speaker Faustino Budjede III ngadto sa mga pamilya ug mahal sa kinabuhi sa mga batanong nakalas sa nahitabong school shooting incident kaghapong adlaw. Gipaniguro ni D nga moaksyon ang House of Representatives base sa ebidensya aron makita ang mga solusyon nga tinuod nga makatabang og proteksyon sa kabatanunan. Matod pa ni Congressman D na maminaw ang Kamara sa mga eksperto sa ilahang tan-awon ang pakigsusi, pagpanuki-duki o kasinatian sa ubang mga nasod aron nga matud pa masiguro nga nakabase sa kamatuoran ug mga ebidensya ang ilang himuong aksyon o lakang. Gi-insister ni D nga kinahanglang masabtan nila nga ang mga balaod kung ngano og giunsa panghitabo ang maong trahedya, kung unsa ang angayng buhaton aron mapugnan kini ug mga dapat bag-uhon aron magpabiling luwas ang mga kabatanunan sa mga tunghaan. Bantay Balita. Alas 8:38 sa kabuntagon.
SSS planong mag-invest og kapin 200 milyones dolyares sa laing nasod sa mga merkados tuig 2027. Plano sa Social Security System nga palapdan ang investment portfolio ngadto sa foreign market isip bahin sa diversification strategy aron mapalambo ang potential returns ug mapalig-on ang long-term sustainability sa pension funds. Suma pa sa SSS, aduna kini 1.27 trilyones ka pesos nga consolidated investment as of June 30, 2026. Ang pagtanaw sa international investment, gituyo nga mudugang dili mupuli sa kasamtangang investment sa Pilipinas. Tumong sa SSS, kahinay-hinay nga mapalapdan ang overseas investment exposure ngadto sa 7.5% sud sa 5 ka tuig, samtang magpadayon ang investment sa Philippine equities, government securities ug uban pang domestic ug financial instruments. Ibutyag usab sa SSS na adunay risk control pag-invest sa mga international markets aron mapanalipdan ang pension funds samtang gipangita ang mas diversified nga investment opportunities. Bantay Balita. Alas 8:39 sa kabuntagon. Mga kasos dinggi sa Metro Manila, mga pamaagi sa aron malikayan ang pagkalugi sa mga utanon tungod sa daotang panahon. Kana uguban pang mga balita atong sayran. Sa ato ang pagbalik ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopuffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopuffy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Health into your home. I'm Jim. So I've been a Lactopuffy user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time grabe nahukdan yung palit po paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy, isod na po pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lactopuffy. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lactopuffy. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako yung perming imnon is ka na mga
synthetic na medicines, pero karon di na akong take na. I've been taking lactopaphy every day. In a day makahurot ko og 90 ml tungod kay I will take lactopaphy right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take og 30 ml nga lactopaphy most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng lactopaphy is that makafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang makalibanga ko. Like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say 5, 6. Gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na. Kalmada kong tiyan nga. Muna ko yung mga ubosipon, magi na kong pirming nun. Kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Bantay Balita. Alas 8:44 na sa Kabuntagon, padayon ta sa dugang tudling sa toang mga balita. Bantay Balita ngayon, Health News. Dugang 18 ka kaso sa dengue sa Manila natala nunod sa nagpadayon nga daotang kahimtang sa panahon. Nakatala og dugang 18 ka bag-ong kaso sa dengue ang Metro Manila sa as of August 18, 2026. Dengue gihapon ang adunay pinakamataas nga ihap o nag-una sa mga sakit nga gimonitor sa maong lugar. Bisundan kini sa influensya. Adunay 959 ka mga kaso og severe acute respiratory infection nga adunay 287 ka mga kaso. Subay niini gipahimangnuan ng publiko nga imintinar ang kahinlo sa palibot ug iyabo ang mga tubig nga nagpundo nga mamahimong itlugan sa mga lamok ilabi na karong panahon sa ting-uwan. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, Agricultural News. Sa balita sa agrikultura, nangita na og pamagi ang Department of Agriculture kon DA aron matabangan ang mga mag-uuma kun mga mananumay og utanon tungod sa daotang kahimtang sa panahon. Kini aron malikayan ang pagkalugi samtang nagpadayon ang pag-uwan-uwan dito sa binggit nga nakapikto sa mga pananom, negosyo o nagpahinay sa demand sa ilahang ani. Tungod sa padayon nga pag-uwan, nabasa ang mga utanon nga gisakay sa truck, hinungdan nga nagsugod na kini pagkalusaw. Labi na ang mga cabbage nga dili na mamahimong ibaligya ngadto sa merkaduhan. Sa katapusan, gikuha ang truck sa linya o ginaog ang mga cabbage sa usa ka bakanting lote duol sa Puligs Farm. Libre kining makuha sa mga mulabay nga mga turista. Gi-reschedule ang 2026 Psychologist Licensure Examination o ang Psychometrician's Licensure Examination. Gipahibaw sa Professional Regulations Commission kon PRC ang tanang examinees nga mukuha sa 2026 Psychologist Licensure Examinations kon PSLE karong buwan na. Ingon man ang Psychometrician's Licensure Examination kon PMLE nga gi-reschedule kini sunod buwan. Dili na himuon ang maong exam karong buwan na o sa unang gikatakdang schedule nga Agosto 19 ug 20 kinay giuswag kini ngadto sa September 1 ug 2 karong tuiga. Sigon sa PRC, ang maong pagkanselar sa examination subay kini sa rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction Management Council gumikan sa nisenati nga dili maayong panahon sa kauluhan tungod sa way huno nga pag-uwan epekto sa hanging habagat o southwest monsoon. Bantay Balita. Kapin 8.8 milyon ka mga Pilipino
gikatahong nakalingkawas na sa kalisdanan sa 2021 ngadto 2025. Suma pa sa Department of Economy, Planning and Development, DepDev. Mukabat na ngadto 8.8 milyon ka mga Pilipino ang gikatahong nakalingkawas na sa kahimtang sa kakabus gikan 2021 hangtod 2025. Ibutyag sa DepDev atol sa hearing sa Development Budget Coordination Committee dito sa Kamara. Matud pa sa ahensya, mikunhod ang poverty incidence sa Pilipinas ngadto sa 9.7% sa tuig 2025 gikan sa 18.1% ngadto sa tuig 2021. Apan gila ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan nga mamahimo makaapekto o maapektuhan sa inflation o padayong pagsakas presyo sa mga batakang panginhanglan og serbisyo ang pagkunhod sa poverty incidence sa nasud. Bantay Balita. Arita sa paugnat sa kusog. Strong Group Pilipinas midaog batok sa Japan. Gipildi sa Strong Group Pilipinas ang Japan 107-86 aron mapalambo ang ilahang record ngadto sa 3-1 sa Group A sa 2026 William Jones Cup sa Taiwan. 21-point victory alang kinis Pilipinas. Padayon ang ilang kampanya sa torneo, samtang ilang gipangita ang mas maayong posisyon sa standings sa Group A. Alas 8:50 sa kabuntagon, arita sa mga balitang artista, atong dawaton detalye sa mga showbiz news, pinagi sa ato ang kauban, ato ang showbiz news reporter, Kabantay Grace Baquero. Derek Ramsey kipatawag sa LTO sa peke nga plaka. Giimbestigahan sa Land Transportation Office ang supercar ni Derek Ramsey human kini makit-an nga nagamit og giingong peke nga plaka. Gikumpiska sa LTO ang sakinan o gisuspinso sulod sa 90 ka adlaw ang lisensya ni Derek ug sa negosyanteng nagmaneho niini. Sumala sa investigasyon, gibaligya na kuno ni Derek ang sakinan sa negosyante apan wala pa kini mabalhin sa ngalan sa bagong tag-iya. Hinungdan nga si Derek nagpabiling registered owner sa record sa LTO. Gipatawag si Derek sa LTO karong Agosto 24 aron ipatinaw kung gibaligya ba gyud niya ang sakyanan o gipahulam lamang kini o gipangayo ang deed of sale isip pamatuod. Sa iyang Instagram story, ni pasalig si Derek nga mo-kooperar siya sa investigasyon o giawhag ang publiko nga basahon pag-ayo ang pahayag sa LTO sa dili pa maghimo o konklusyon. Sa laing bahin, Ann Curtis nagpabiling himsog. Kitubag ni Ann Curtis ang mga kabalaka sa iyang panglawas human na matikdan ang bukol sa iyang liog o iyang gipasaligan ng fans nga maayo ra ang iyang kahimtang o gusto niyang pribado ang maong butang. Gipasiugdan niya nga importante alang kaniya ang pag-atiman sa panglawas o giawhag ang publiko nga paminawon ang ilang lawas. Suma pa ni Ann, matag tuig siya nagpa-check up o nagsugod na siya niining sukad sa iyang 30s. Sa laing bahin, siya ang labing bagong brand ambassador sa Zion, usa ka luxury home wellness brand nga nagtutok sa relaxation, recovery o well-being ug mobida sa Netflix original series nga Buy Bust, The Undesirables ug tulo ka maabot nga mga pelikula. Para sa mga fans ni Bea Alonso, gusto na gid siyang magka-baby. Usa ka bulan human sa ilang kasal, gipadagag ni Bea Alonso nga plano nila sa iyang bana nga si Vincent Co nga magkaanak ug magtukod og pamilya sa umaabot. Gipadayag sab niya nga gusto niyang maghimong aktibo sa pag-atiman ug pagdula uban sa mga anak kung moabot na ang panahon.
Nagpakasal sila ni Vincent nitong Hulyo 13 sa usa ka simple ug intimate civil wedding sa Makati City Hall. Ug matod ni Bea, malipayon kayo siya sa ilang married life. Ug mao kana ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. Para sa Bantay Radyo Cebu, kini si Kabantay Grace Baquero, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Daghang salamat Kabantay Grace Baquero sa imuhang mga showbiz news. Sa katapusan arita sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon. Hingpit ng milambo ngadto sa tropical depression ang low pressure area kon LPA nga gibantayan sa pag-asa sud sa Philippine Areas of Responsibilities. Tungod niini, ginganlan ang maong bagyo nga Neneng sa katapusang nahimutang sa sidlakang bahin sa Northern Luzon. Taliwa sa maong bagyo, way giisa nga tropical cyclone wind signal ang pag-asa sa bisan unsang bahin sa nasud. Ang low pressure area sa silangang bahin sa Luzon, kanahimong tropical depression nga Neneng kaghapong adlaw sa alas 3 sa hapon ang sentro nini gibanabana nga naa sa 1025 kilometro silangan sa extreme northern Luzon nga dunay maximum sustained winds nga 45 kilometros matag takna. Gastinis nga hangtod 55 kilometros matag takna ug paingon kini sa direksyon nga southwest sa 20 kilometros matag oras. Sa pagkakaroon wide tropical cyclone wind signal nga giisa sa bisan asa nga bahin sa Pilipinas. Sinining naapa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility apan bisan dili direktang mo landfall sa Pilipinas. Palig-uno niini ang epekto sa hanging habagat nga nagdala og monsoon rains sa pipila ka bahin sa Luzon ug Visayas. Mga lugar nga mamahimo makasinati og kusog nga uwan, naglangkob sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro ug Oriental Mindoro. Sa Metro Manila ug pipila ka mga lugar sa Luzon, makasinati usab mga occasional rains sa Negros Island region ug Western Visayas. Makasinati kinig scattered rains ug thunderstorms. Sa mga waybayon, ang western ug southern section sa Luzon mahimo makasinati og moderate ngadto sa rough seas nga adunay balod nga mokabat ngadto sa 1.5 ngadto sa 3 metros. Busa bisan layo pa ang sentro sa Ninineng, ayaw gihapon pagkigkampante, padayon pagsubaybay sa opisyal nga mga weather advisories sa pag-asa ug mga pahimangno gikan sa inyohang lokal nga mga DRRMO. Padayon usab nga pagsunod sa to ang mga programa dinis Bantay Radio ug pag-follow sa to ang Facebook page Bantay Radio Cebu aron sa mga uwahing mga balita sa lakat sa panahon ug uban pang mga balita. Ang atong pagbanabana sa kahimtang sa panahon mo'y hingpit nga nagtapos sa linyadas atong mga balita dinhi sa atong tulumanon. Bantay Balita. Ining adlaw nga Miyerkules, pitsa 19 sa buwan sa Agosto tuig 2026. Ang atong mga balita hinikay gikan sa tuang lawak balitaanan sa tuang Bantay Radio Newsroom pinagi sa tuang kauban kabantay Fred Litihia. Ang atong mga balita gidalit kanato sa maayong kabubuton sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa produktong Lacto-Puffy. Gidalit usab kanato sa Asil Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong pasalamatan atong mga partner station nga mitabang natong palabyog sa tuang Sibya karong buntaga mga igsoon. Pasalamata sa 95.3 One Heart Radio DYAJ. Salamat sa 102.9 South Radio. Ato mga reporters, may padangan sila mga report karong buntaga. Kabantay Ray Pasaporte, Kabantay Ray Alquizar,
Kabantay Alan Rosete, Kabantay Grace Baquero. Sangan sa kanitibukang Puwersas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa to ang CEO, Engineer Gigi Sanchez, pinabaga ni Attorney Miko Zabaliero. Akong technical partner din sa akong Master's Control, Kenon Siniza. At ang imusunod ang programang Newsline, uban ni Sir June Carillo. Kinilang gihapon ninyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtanaw. Mayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.